90% pa lang tayo. Oh. Pag-usapan naman natin ito. Digong! Nako, ikaw naman ang susunod na punteriya ni Kong Dan Fernandez. Biruin mo, mga kababayan, sabi ni Kong Dan Fernandez, tapang ha, Digong, dakilang mambubudol. Bakit kaya nasabi ito ni Congressman Dan Fernandez, mga kababayan? Kasi nga po, sorry. Kasi, ito nga yung sinasabi ni Congressman Dan Fernandez. Parang ayaw ayaw talagang lumabas dito. Parang timang. Teka po Hindi talaga siya lumalabas. Ayan. Oh. Ito ang sabi ni Congressman Dan Fernandez kay Digong. Nabudol na naman tayo. Malinaw na mas mahaba ang krimen ngayon kumpara noong panahon ng dating administrasyon. Libo-libo ang napatay, mahigit 20,000 halos lahat users lang na pwedeng ma-rehabilitate. Hindi naman tinamaan yung malalaking drug lord. Na real talk. Diba? Real talk mga kababayan, sa totoo lang po. Diba? Sa pagharap nila doon sa Senate, ang yabang-yabang, inamin niya na ang mga pulis niya, ine-encourage niya yung mga suspect to fight para mapatay. Laging ginagamit ni Digong. Ang ginagamit niya, yung mga mahihirap, yung mga tao na napapatay nila nung panahon na yon. Sabi nga ni Congressman Dan, yung mga napapatay nung 20,000, 30,000. Kaya lang, puro nakachinelas yun. Nasaan yung mga big time drug lord? Diba? Nasaan, mga kababayan, yung mga big time drug lord? Nakakalat. Diba? O di, malinaw po. Kasi kung titingnan natin yung datos, sabi nga po ni Chis Escudero, meron pa ako niyan ang nangyaring krimen nung panahon ni Duterte ay umaabot po ng 196,000. Samantalang nung panahon ni PBBM ay nasa 71,000 lamang. Nangangahulugan na triple nung panahon ni Digong. Krimen Siyempre pag krimen, including yung mga pagpatay dyan sa mga tao na wala namang kinalaman sa droga. Sabi kasi ni Digong, sabi ng mga DDS, naging tahimik daw ng panahon na Digong. Tapos konti lang daw ang krimen ng panahon niya. Hindi lang datos na nagsasalita. GP, bakit ngayon lang namin nalalaman? Again, babalikan ko po ulit yung nakarang content natin. Sinasabi ko, kasi hindi natin nalalaman. Nung panahon na yun, nagkakaroon ng news blackout na kahit may krimen dito, hindi po yan ang ibinabalita. Ano ang binabalita? Ang binabalita lang po yung magandang nagawa ni Digong. Diba? Para mag-gaslight yung mga tao at the same time, mabuild si Digong na best president ever. Yun pala, the worst president ever. Si Chis Escudero mismo nagsabi. Kinuha niya ang datos. Nagtataka ang marami. Bakit hindi yan lumabas noong panahon ni Digong? Bakit ngayon lang lumalabas yan? Pero mga ka-GPnatics, may tatago pa nila yon. At ang gumawa ng listahan na yan, ng report na yan, mismong tao, dating DILG ni Digong. Tao niya. Na yun ang datos. Mas maraming krimen nung panahon ni Digong, 196,000. Compare sa kay Pangulong Bongbong Marcos within 2 years. Within 2 years. 2016 to 2018 kay Digong,
2022 to 2024 kay PBBM, 71,000 lang. 71,000 plus. Ang layo po ng agwat. Yun yung sinasabi ni Congressman Dan Fernandez, budol. 'Di ba? Hindi totoo na marami na patahimik nila, na walang gulo na nangyayari sa Pilipinas. Paano namin pala malalaman? 'Di ba? Dahil nga may news blackout, hindi po binabalita ng mainstream media ng mga kakampi nila tungkol sa mga krimen. Dahil ang pinapakita lang po is only good about Digong. Ano ba yung mga nagawa ni Digong na maganda? Yun lang ang hinahype nila. At pag si Digong, meron pong nasabi na hindi maganda, nandyan po ang kanyang mga savior. Sino yung mga savior? Ayun ang nakapaligid sa kanya, Harry Roque, Panelo, kung sino-sino pa dyan. Ang dami nakapaligid sa kanya, mga pag nakapagsalita ng hindi maganda, babawiin, nandyan ka agad. Ay, hindi, nagbibiro lang yun. Hindi yun seryoso. Alam nyo naman si Digong unique ang kanyang ability, unique ang kanyang ugali. Ulul. Unique ang pagiging manyakis. Hindi, kung kayo Duterte pa rin, Roy J. Vlog, walang problema. Wala lang tayong bastusan, di ba? Pero ang totoo, manyakis talaga si Digong. Tapos ang totoo, mamamatay tao talaga si Digong. Ganito nga yan kanina. I-relate ko na naman sa vlog natin kanina. Pagkakampi ng mga Duterte, pinagtatanggol nila, ginagamit, sinasite bilang abogado daw siya. Sabi niya, prosecutor ako abogado ako Ikaw, naging mayor ka ba? Sabi pa kay Risa Ontiveros. Kaya lang, abogado ka nga, alam mo ang batas. Alam mo rin paikutin ang batas. Alam mo ang batas, pero ginagawa mong mali ang tama, tama ang mali. Bakit mo nasabi, GP? Pero inyo mga kababayan, isang abogado. Pero ang kanyang style magtanim ng ebidensya. Sa kanya nang galing yan, hindi sa akin. Diba sabi niya, we planted an evidence, we build an intrigue. Ano ka nang tinapa? Kala ko ba abogado ka? Protect the Constitution, sabi mo. Kasi hilig ni Digong Pagkakampi nila, sabi niya, nilabag nyo ang karapatan ng tao mamuhay. Nilabag nyo ang karapatan ng tao na sila ay magkaroon ng kalayaan. Anak ka nang tinapa. Mga kababayan, yung ginawa mo, Digong, pagdating sa mga suspect na pinagpapatay mo, di ba pasok sa Constitution, ulitin ko, Article 3, Section 1.1, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process. Yan ang laging sinasabi ni Digong pagkakampi niya ang tinatamaan. Pero pag sila ang gumagawa ng mali, huyo ka. Walang susundin na batas. Batas ni Digong ang susundin. Pero nagtatago sa Constitution natin. Lagi sinasabi, protect the Constitution. Huwag mong gagalawin yan. Diba? Sinasabi niya kay PBBM. Pero, wala ka nang tinapa. Kaya nga sabi ko, talagang pamilya nito, sintu-sintu. Sobrang sintu-sintu. Ewan ko ba? Hindi kasi contradictive Abogado ka. Very contrast yung sinasabi mo. Abogado ka, sabi mo, alam mo ang batas. Ang sinasabi ng batas, na huwag tayong maglagay ng ebidensya. Huwag tayong magtanim dahil bawal yan. Diba? Aliwa-liwanag Sinabi rin ng batas na huwag mong ilagay sa iyong mga kamay ang batas. Ang pagpatay, hindi yan gawain ng ninuman kahit ang mga pulis dahil meron tayong due process. Di mo alam yan, Digong? Diba? Sabi mo, abogado ka. Kaya nga sabi ni Kong Dan budol. Itong mama na ito.
Diba? Hoy, ako'y Pinoy. Kung yan lang banat mo, bago ka lang kasi dito. Pero ngayon kung naka-sunglass ako. Diba? Hindi mo kasi alam istorya. Sorry ka na lang, di mo malalaman. Bleh. Kawawa naman itong mga ano dito, mga kababayan, hindi nila malalaman ba't ako naka-sunglass, oh. Mga utak biya kasi kayo. Pag panauhing pantanga, kinakain ko lang dito. Totoo naman eh. Baliw, may pagkasinto-sinto talaga yung tatay nyo. Yung pinaniniwalaan nyo, manyakis, killer, di ba? Killer! Oh, sabi ba naman, protect the Constitution? Eh, ang Constitution sabi, Section 3, or Article 3, Section 1, di ba? Oh, sabi pa ng Constitution, wag ilagay ang kamay sa iyong, wag ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Oh. Sabi ko sa inyo eh. Ay, nako mga kababayan, ha? Philip sa Salili, shoutout sa inyo. Mary Ann Lidawan, shoutout sa inyo. Ang kulit nga nung spelling ng sunglass niya eh. Yung sunglass, di ba dapat S-U-N tapos glass, G-L-A-S-S. Yung sa kanya, S-A-N-G-L-U-S. Hoy, mga bashers. Kayo naman, sa totoo lang, napaghahalataan kayo eh. Napaghahalataan kayo. Bago kayo magkomento dyan, ayusin nyo muna, pati spelling nyo, ha? sabi ni Prem Pamlid, nagkalat ang mga panauhing pantanga ka GP. Kaya nga po eh. Diba kanina pa yan eh. Ang kulit. Diyos ko. I hate drugs. My God. Oh. I hate drugs. Oh, Rocky, sayaw ka nga. My God. I hate drugs. Masasayawin ko na nga lang si Rocky para sa inyo mga bashers. Ayan o. Rocky, sayaw. Ang mga bakla gusto na bigong lumilipad. Ang saya po nila. Ang mga bakla gusto na bigong lumilipad. Ang saya po nila. Di ba? Mga kababayan. Sabi ni Lourdes Lopez, pasalamat mga DDS, wala kang ano to, mods? wala ako sa mod. Pero naman, mga kababayan. Oh. Sabi ko sa inyo, ayan ha. Oh, salamat po sa mga nanood dito. Baka meron pang hindi nagla-like dyan na ka-PBBM natin, mga pro-admin at mga ka-loyalista, mag-like na po kayo. At ako po ay nananawagan mga ka-GP, please support na rin po yung aking second channel, no? Ito, ilagay ko na lang din. Yan. Teka lang po. Ang kulit ninyo. Oh. Yan, lagay ko po dito ha. Hindi, tapos naman na tayo. Nanginis lang talaga ako. Yan, yan. Yan. Alright. So, shoutout na lang muna tayo ha sa mga nandito ngayon. Flor Derico Impeno, Leslie Hermosa, Nicole Flores
Roy J. Vlog, INC ako kaya nasabi ko hindi niya binabastos ang INC, ang magulang ni Go INC din. Correct. Hindi ko po binabastos ang INC. Nananawagan nga po ako eh. 'Di ba? Kasi ayaw kong masira ang pamunuan ng iglesia, mga kababayan. Uy, sabi ni Ryan Mysterious, hoy, tanggalin mo yung sunglass mo, adik kasi kayo. Sorry. Sorry, hindi mo na malalaman yun. Di ba? Aha. Sabaw daw yung argumento ko. Talaga ba? Kaya nga nasasaktan kayo, meron nga dyan iba, tumutumba na. Sa sobrang sabaw yung argumento ko, yung iba dyan inis na. Diba? Hay, nako. Bye guys! Thank you so much po sa ating lahat. At mag-ingat po kayo ha. Magandang gabi po sa inyong lahat. Love you guys! Prem Family, shoutout sa'yo. Johnny B, shoutout. Baby Pangilinan, Maranan, shoutout. Ma'am Ninita Umali Castro Johnny, shoutout po sa inyo ha. Benjamin Alejandro, pa-shoutout. Nakakaalis ka ng antok, Sir GP. Maraming salamat po sa mga nag-enjoy. At sa mga nainis, bahala kayo sa buhay nyo. Ha? Dennis Tan, shoutout po. Ryan Misty.